Hi guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin Taurus kung anong messages, vibration, kapay energy para sa lahat. So ito yung money, career, financial reading. Silipin lang natin Taurus yung 2025 para sa'yo. So Taurus, passion and purpose, Ruby Light. Okay? So dito sinasabi your enthusiasm gives you energy and motivation to work on a meaningful project that's dear to your heart. So nakikita ko sa'yo dito na sobra-sobra kang workaholic, confident, persistent, okay? Siguro sa taong 2024, maraming mga pagkakataon na hindi ka satisfied sa financial mo. Maraming losses, diba? Maraming nawala, or posibleng unemployed ka for whole year or several years. So nakikita ko sa'yo dito yung sobrang motivation and determination na parang magtrabaho or magsimula ng bagong proyekto. Yun yung pinaka-focus mo sa taong ito. Okay. Thank you, Taurus. Okay. Next card is empowerment. So yun, it's a confirmation. Same din nito. Passion and purpose and empowerment is parang isang message lang siya. You are super empowered, guys. You will reclaim your power. Yung mga nawala sa'yo. Like, siguro dati sobrang confident ka in terms of money. And siguro dahil sa mga iba sa'yo, nalugi, nawala ng trabaho, nalipat, na-terminate, medyo bumaba yung self-confidence nyo. But this year, nakikita ko sa'yo na back on track ka na. Okay? So, wala kang uurungan talaga this year. And etong empowerment, nakikita ko yung confidence level mo. Sobrang taas ang confidence level mo. And then, parang nakikita ko na lahat gagawin mo. Okay? Stable, secured. So, yung mindset mo dito talaga nakafocus sa financial. Nakafocus ka talaga sa manifestation of your financial wealth. Okay? And nakikita ko sure dito na, maganda to kasi ibig sabihin, wala kang mga negative thoughts regarding money. Wala kang dapat na alalahanin, ganito. Kasi you are standing strong. Parang ganun. Confident ka eh. Kaya iniisip mo na lahat kaya mo, lahat makukuha mo, lahat magagawa mo. Okay? So, Six of Cups, nakikita ko sa'yo dito na meron ka na babalikan. It's either babalik ka sa dati mong career, dati mong trabaho, dati mong business, dating bansa, kung isa kang OFW. Nakikita ko sa'yo dito, pwedeng may naghihintay sa'yo, pwedeng may kakilala ka this year, or yun, mga dati mong kakilala siguro. Mag-iingat ka kasi hindi ito magandang energy. Okay? So, lalo kung kakapasok mo pa lang sa trabaho, or kakasimula mo pa lang sa isang business, iwasan mo yung pakikipag-communicate hindi sa pagiging selfish or hindi sa pagiging snob. But, nagre-recover ka pa lang eh. Nagsisimula ka pa lang. So, or, kahit sabihin natin na sobrang stable mo na, kailangan mong umiwas dito. It's either water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, family members, friends, or kung sino man sila. Mag-ingat ka kasi, pwedeng may balak itong utangan ka, may balak itong, i-tempt ka sa mga financial plans mo. Diba? Kita mo to, 16-7, the wild hand. Diba? So, yun. So, it's confirmation, mag-iwas ka or umiwas ka doon sa mga dati mong kakilala, friends, dating katrabaho na parang hinahanap nila sa social media para kumustahin kasi yung pangumusta nila meron yan na other agenda. Okay? So, nakikita ko sir dito na posibleng this year, pagod na pagod ka. Sobrang workaholic. Kasi nga, diba, confidence level mo nasa highest level eh. Gagawin mong lahat, wala kang uurungan. So, nakikita ko sir dito moving forward ka, nasa Queen of Swords ka, decided, motivated, straightforward, gagawin mong lahat para makaalis ka sa financial losses or financial problems na to, or burden. So, Nine of Wands, pagod na pagod ka, pero worth it yung energy mo, yung sacrifices mo. Diba? Ito yun eh, diba? Yung minamanifest mo yung Queen of Swords. So, wala kang ibang purpose this year is yung mabago yung takbo ng pera mo, kaperahan. Ibig sabihin niya, kung halimbawa sa 2024, zero balance na yung bank account mo, side na yung savings mo, but for the month of 2025, iikot yung Wheel of Fortune. Ikaw naman yung nasa taas ngayon. Okay? So yun, ang dami mong plano,
celebration, pagbili ng sasakyan, bili ng bahay, pag-iipon, yan, lahat yan makukuha mo. And Queen of Wands, it's Queen of Fire. Kita natin yung freedom. So, financial freedom, isa yan sa makukuha mo or mamamanifest mo this year. Okay? And the Moon, makinig ka sa sinasabi ng barahang ito, and that to intuition, kasi pwede talaga yan na makatulong sa'yo. Lalo dito yung first messages. Five of Cups, para hindi ka daw magsisi sa huli. Okay? So, makinig tayo sa instinct natin, sa intuition, sa puso natin. Huwag tayong gastos ang gastos. Huwag kang labas-labas ng pera, labas ng pera, lalo na kung hindi mo naman importante, hindi naman kailangan. Kasi para hindi ka magsisi sa bandang huli. Okay? Next is King of Swords. So, yung King and Queen of Swords is nandito, yung feminine, masculine energy ng motivation, determination. Sinasabi sir dito na sa kagustuhan mo talaga na mag-improve yung financial health mo or yung financial status mo sa buhay, maraming matawan na magagalit sa'yo. So, expect mo na yun kasi pag yung tao hitik sa bunga, maraming magagalit. Kahit wala kang gawin, may magagalit sa'yo. So, nakikita ko sir dito, isang tao yung, para kayong Capricorn. Same with the Capricorn. Panoorin mo yung Capricorn, kailangan din na panoorin itong reading mo kasi same yung energy eh. May isang tao na hindi niya matanggap na successful ka or bigla kang naging matagumpay. So, ang taong ito isang sasaktan siya kasi hindi niya mag-gets bakit si Taurus biglang nagtagumpay, biglang na-promote, biglang nagkaroon ng trabaho, biglang nag-blossom yung business niya. So, nakikita ko sir dito na kailangan mong iwasan ito. Okay? Para hindi ka magsisi. So, kung halimbawa in a relationship ka dyan sa pwedeng Gemini or pwedeng any air signs, sinasabi sa'yo na kailangan mong mag-isip-isip dahil hindi niya tanggap yung success. May insecure siya sa'yo kahit asawa mo yan, boyfriend or girlfriend. Okay, the High Priestess, isang plano ang posibleng gagawin mo. Okay? Seven of Wands, poproteksyonan mo siya. So, like meron kang pinaplano, gusto mong mag-travel abroad, gusto mong magnegosyo, gusto mong magpatayo ng bahay, gagawin mo yung lahat this year para makuha to. So, Eight of Cups, travel talaga. So, long distance travel, local travels, international, moving out from your home, from your family, relocation. So, nakikita natin dito na etong pag-move mo na to, etong movement na to, etong relocation na to, siya yung magiging sagot sa mga financial wishes ng buong pamilya. So, ikaw yung magiging source of happiness ng iyong family, especially if you're married or in a relationship, or kung wala pa yung parents mo, especially the mother figure or the father figure. Okay? So, for Wands, nakikita ko yung stability sa usaping pera ng buong pamilya. Sa loob ng pamilya, hindi lang ikaw yung mag-i-improve yung financial. If you're having a relationship with Sagittarius, or pwedeng Leo, or pwedeng Aries, lahat kayo mag-i-improve. So, magiging stable ang inyong family life in terms of money. Okay, mayroon ditong planong pagpapatayo ng bahay, pagre-renovate, paglilipat ng bahay, pagbili ng bahay. So, nandito yan this year. Okay? So, thank you guys. Bye!